Ilayo mo ang sarili mo sa mga taong mayayabang. Ilayo mo ang sarili mo sa mga taong mapagmataas. Dahil kinalaunan, pagka ang sarili mo hindi mo na ilayo doon, dalawa na kayo. Huwag kayong panuloko. Ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Mga kapatid, umiwas kayo sa masasamang kasama dahil ang masasamang kasama, dadalhin niyan kayo sa pagkaligaw. Kung hindi nabuhay si Jesucristo, hindi rin tayo mabubuhay. Pero dahil nabuhay si Jesucristo, patunay yun na muli tayong bubuhayin kung tayo mamamatay. Alam natin ho na may muling pagkabuhay ang isang namatay na mananampalataya at yun ang gusto natin ho, huwag tayo maligaw. So mga kapatid, bakit kailangan huwag tayo ho mapatangay sa mga tao sa paligid natin na walang Kristo dahil ililigaw nila tayo. Ang masamang mga kasama ay makasisira ng maganda nating pag-uugali. Take note, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nilalang. Yun ang ating identity. Alam mo ba kahit saan ka magpunta, pag alam mong born again ka, napaka-boldness mo magsalita kasi born again ka. Subukan mo ang born again, hindi namumuhay ng pagiging born again, hindi yan boldness magsalita. Kung bakit ka boldness mag-share, kung bakit ang tapang-tapang mo magsalita, kahit sino yung kaharap mo, sinasabihan mo ng mga bagay na totoo, kasi totoo ka namumuhay. So, naalala nyo sa Biblia, hindi lahat ng prayer natin on the spot, tinutugon ng Diyos, dahil may mga prayer na may proseso, may mga prayer na sobrang tagal bago nag-manifest, bago nagkaroon ng katugunan. Pero dapat, ano ang susi? Huwag kang mag-doubt. Tandaan, gagawa ng paraan ng dyablo upang hindi tayo lumago at hindi tayo mamunga. Sa taong ito, may mission tayo. Sa taong ito, malinaw ang goal, malinaw ang vision and mission ng simbahan, pero gagawa ang dyablo ng paraan para hindi natin ma-fulfill, ma-accomplish yung atin mission ngayong taong ito. Napakaraming paraan ni Satan para tayo ay mahadlangan, lagyan ng barrier. Sa tingin nyo, ano ang barrier na meron ka? Hindi mo pa ba sinusuko yung mga bagay na maliliit, pero at hindi ng impact sa iyong buhay? Ito hong avoid bad company ay isang uri ng pagsusuko ng isang tao, pagsusuko ng isang bagay na nakakahadlang, kaya tayo hindi makatodo sa Diyos. May mga bagay ka pa bang itinitreasure na parang Diyos-Diyosan? Sa buhay natin, pag tinatawag ka ng Panginoon at gusto mo maglingkod sa Panginoon, isuko mo yung lahat. Si Jesus ba nagtira? Tanong ko lang, nagtira ba si Lord? Nagtira ba siya? Di ba tinuto ni Lord ang lahat? Tinuto ni Lord ang lahat. Para bakit po? Para ma-experience natin yung grasya niya. Kasi bakit? Tinuto niya. Tinuto ni Jesus ang lahat. Binigay ng Panginoon lahat, hindi siya nagtira ang kahit katiting na mga bagay na magiging hindrance para hindi niya ma-deliver yung kanyang great purpose. Anong great purpose ng Panginoon? Sabi ko, Lord, ano po ba ang maliit na bagay na pwede ko pang isuko? Meron at meron. Hindi na malaki kasi naisuko mo na yung malaki. Yung maliliit pa ba, hindi mo kaya isuko? Lord, gusto ko magpagamit sa iyo ngayong taong ito. Then isuko mo yung bagay na nagiging hindrance. Hindi mo ba kaya? Balikan mo yung ginawa ni Jesus Christ para matulungan ka na sabihin sa iyo, kinaya ko nga, krus ba yan, dala mo? Pag naisip mo, hindi krus yan dala mo, hindi napakaliit ng problema mo. Si Jesus, napakalaki ng problema, pero kinaya. Amen? Ginawa ni Lord ang lahat para sa atin. Okay, gagawa ng kahit anong paraan ng demonyo. Isipin nyo, lahat ng paraan gagawin ng demonyo para hindi tayo mamunga ngayong taong ito. Gagamit siya ng mga taong magkukunwaring mabuti upang iligaw tayo at tuluyang mapalayo sa Diyos. Gagamit siya hindi na masamang tao, ng mabubuting tao. Kunwari, alam nyo si Satan mahilig sa magbalat kayo. Kaya ingat kayo doon sa mga taong mapagbalat kayo na mukhang mabuti pero mali ang intensyon, mali ang motibo. Gagamit siya ng mga tao magkukunwaring mabuti upang iligaw tayo at tuluyang mapalayo sa Diyos. Surround yourself with the right people. Kapatid, napaka-bless mo naman tao kung nakatagpo ka ng tamang tao. Yan bang katabi mo, tamang tao yan? Napakapalad ng isang taong nakatagpo ng tamang tao sa kanyang buhay. Hindi ito about sa relasyon, about ito sa companionship. Napaka-bless mo naman kung nakatagpo ka ng tao na kahit malayo na kayo, mahal nyo pa rin ang isa't isa. Nakatagpo ka ng tao na kahit ang layo ng agwat ninyo, na kahit ang layo ng agwat ng inyong financial status, pero walang barrier. Napakapalad mo. I-treasure mo yung ganung tao kasi bakit po? Bihira magkaroon ng ganung tao.
i-treasure niyo po ang mga gantong tao. Pumili tayo, maghanap tayo, palibutan natin ang ating sarili ng mga taong ganto. Sino ho ba yung mga tao ho? Mga taong ipapanalangin ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pangalawa, ilalapit at ipapakilala sa iyo si Lord. Kapatid, tamang tao yun. Pag yung mga tao na yun, nilalapit ka sa Diyos, pinapakilala sa iyo ang Diyos, at idagdag ko lang dito sa part na to, tinatama ka pag nagkakamali ka. Pag pinalibutan mo ang sarili mo ng mga tao kung totoo, tama, palalakasin ka the moment na nanghihina ka. Amen po ba? Tamang tao ang hanapin natin. Then last, palibutan mo ang ng tamang tao ang sarili mo na tutulungan kang lumago, tutulungan kang mamunga. Amen? Ngayong taong ito, yan ho ang ating hahanapin. Pastor, sa circle ko ngayon, parang hindi ko ma-discern kung sino doon sa circle ko na yon. Ang mga tamang tao, ikaw muna yung maging una. Tama po ba? Kung may circle ka na ngayon, may barkada ka, may mga kaibigan ka na ngayon, ikaw yung number one, maging unang tamang tao para sa kanila. Then sila ho, sa susunod na rin doon sa cycle na yon, hanggang makabuo ka ng isang grupong maayos. Kanino magsisimula? Sa'yo. Huwag ka lang pa-influensya sa kanila dahil mag-a-attempt sila ng mga bagay para mailigaw ka, para hindi ka mapanatili doon sa grupo. Kung mapanatili ka doon sa grupo, ikaw naman ang kanilang mawin. Bilang Kristiyano, wag ka mag-a-attempt sa labas. Kung mahina ka, hindi ka malago kasi hindi ka na makakabalik. Maniwala ka, ikaw ang mawin ng mundo, hindi ang mundo ang mawin mo. Amen po. Pakatatag tayo, palakas tayo.